kabila ng hirap sa pagpila sa gitna ng mainit na panahon, matyagang bumoto mga kasapi ng vulnerable sector, yung mga buntis, senior citizens at persons with disabilities sa voting centers kaninang umaga. Ang mainit na balita hatid ni Tina Panganiban Perez. Bago pa man sumikat ang araw kanina, maaga nang pumila ang vulnerable sector o mga senior citizen, buntis at persons with disability sa kani-kanilang voting center. Kasama sila sa mga bumoto kaninang special voting hours mula 5 a.m. hanggang 7 a.m. para makaiwas sa dagsa ng mga botante. Kabilang sa mga nagtyagang pumila, ang 101-year-old na si Tatay Romeo Santana na bumoto sa San Miguel Elementary School sa Pasig. Kwento ni Tatay Romeo, naging maayos ang kanyang pagboto dahil inasikaso siyang mabuti roon. Mula sa paghahanap ng kanyang presinto hanggang sa pagpunta sa silid, hinalalayan siya. Nahirapan naman sa pagboto ang ilang senior citizens sa Mamatid Elementary School sa Cabuyao, Laguna. Hindi nila mahanap ang kanilang presinto dahil inilipat pala ang kanilang pangalan sa ibang eskwelahan. Sa Dasmariñas, Cavite, hindi agad nakarating ang election officer kaya nagkasiksikan at natagalan sa pagboto ang mga senior citizen at PWDs. Sumama naman ang pakiramdam ng ilang botanteng senior citizen sa Taguig National High School dahil sa init at manipis na hangin. Agad silang binigyan ng paunang lunas ng Red Cross volunteers. Sa kabila ng sakit na cancer, matyagaring bumoto kaninang umaga ang botanteng si Tatay Edelberto Lavinia mula Cabuyao, Laguna. Dumating sila ng kanyang anak sa Nemesio Yabut Elementary School sa Makati City sakay ng ambulansya. Naantala naman ang pagboto ng mga kasapi ng vulnerable sector sa Datu, Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur. Niipon sila sa labas ng gate ng polling center dahil hindi sila pinapapasok ng mga otoridad hanggat hindi maayos ang kanilang pila. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News.